din, pinagnonormal sa mukha ang Invoker dito. Tapatan, Tri-Lane versus Tri-Lane. Oh my god, hindi pala Tri-Lane yung versus Tri-Lane. Solo lang pala si Nacid doon. And again, we play getting the first blood. At ang makakakuha niyan, walang iba kung hindi ang kanilang super carry, si Slardar. Samantala, Batrider, level 1, hindi pa rin siya makapagpa-level 2 dito mga Jer. At inasubukan siyang hulihin dito ni Batosay at ni Heinrich. At si Arcanis Prince, medyo siya nangunguna pagdating sa ating lasitan dito. 7-2. Ayan, make that 8-2. Samantala, Lina is 7-2 in the mid lane. Invokers is just 2-0. So, Lina inverse is having the early advantage. But Batrider going down in the bottom lane. Hindi natin makikita yon, pero Batrider goes down sa kamay ng Tri-Lane dito. And here comes the rotation coming in for Raging, for Team Arcanis. Hindi sila itutuloy. Tignan natin. Naglalakad-lakad si Rubik dito ni Bato sa mga kaibigan. Susubukan nila maghanap ng kill. Pero, grabe. Si Lina dito mga kaibigan, continuing to harass etong si Invoker sa mid lane. Arnel Tabios, medyo papadating na ang kanyang battle dito, which will give him enough mana to sustain yung kanyang damage output dito sa mid lane natin. Samantala, Clockwork, tinutulak-tulak lang si Slardar dito para ubusin ng kanyang mana. And eto na naman mga kaibigan, ang rotasyon coming kay Kirito. Chill. Oy, muntik niya ng ipisure at muntik nang maipit dito mga kaibigan si Nacid ni. Pero dito, tingnan natin, Leshrac, sinahabol ang mga Nokma dito. Oy, may another Leshrac Nokma na naman mga kaibigan. Hindi makauwi ang manok. Protect me, master. And coast is clear. Oh! May pegging Leshrac na naman na nag-aabol dito. Grabe mga illusion. Dinitreat mga kaibigan na patayin yung courier sa mid lane natin dito. Pero again, farming game tayo dito mga kaibigan. At Nacid continuing to get the experience na kailangan niya rito. He is now level 3. Samantala level 3 na rin ng Batrider. And now stacking dito sa kanilang neutral creeps. Well, yan naman talaga ang mechanic ng Batrider. Kaya hindi siya, isa siya sa mga hero na hindi pwedeng mabaog talaga. So Arnel Tabios on the mid lane again. Pero Earthshaker will be spotted by this Radiant Observer Ward na double trouble pa mga kaibigan. Mala Illuminati, grabe ang vision. Papakita ko sa inyo yung vision ng mga wards na yan. Yan ang vision ng wards na yan. Wala kang kawala pag galing sa top lane ang rotation. Dahil nga kitang kita. Samantala, ang vision naman dito ng yan lang nakikita nila. So hindi enough information ang nakukuha ng WePlay dito. Samantala sepat na sepat ang galawan ng Earthshaker sa mapa. Kita mo, ang galing ko mag-control. Pero eto mga kaibigan, Slardar laban sa Clockwork. Oh my god, there's the lip. That's the finishing blow. But Leshrac is there. So that will be a 2-for-1 trade going in favor of Arcanis. Yan ang dahil na push out of the lane na nila si Batrider, nakakapag-rotate na ngayon yung dalawang support dito ng Team Arcanis. Pero si Batrider, alam naman natin, hindi ma-oog bakil siya, pero labanan dito. Kinuhang bounty rune. There's the fissure, there's the stun. He is level 5. Tignan natin, ito-chokes lang ba siya? Susubukan siyang trapin, pero hindi magtatagumpay ang Rubik dito. At kung nagtagumpay siya doon, mapepeste mga kaibigan ang Lina inverse. Samantala, Lina, gabi na dito mga kaibigan, pero kita pa rin ang rotasyon nila rito. Slave hitting the Invoker. Chillax! At Lina, kaya spam lang tayo. Di normal sa mukha. Di normal sa mukha ang kati. Ang kati mo doon, be. Pero eto, Slardar now up with the ring. At hindi ko alam ano magiging item niya rito, pero mukhang heading towards the Vanguard dito mga kaibigan. Etong si Slardar. Disruptor is low on HP and there's the rotation coming in from the Batrider. Will they try to go? Eto na, in-stun na, 1-on-1 UFC na may nakakulong pa, na may Skydome pa. Main event ang galawan. At grabe ang Slardar doon, para siyang isang Filipino fighter. At ang isang etong si Fly Solo na gumagamit ng Disruptor, isang organizer ng big event. Kasi parang mala Araneta Coliseum moves yung galawan dito. Pero Lina inverse is controlling etong may double damage rune dito sa baba, pero walang kumukuha, wala kasing vision ang pagkabila ang tip. Invoker is now up with the pace boots. Wala siyang bote rito mga kaibigan. Silipin natin ang ating network. It is the Clinks actually leading the game with 2,700 when it comes to network. Pumapangalawa dyan si Lina. Here comes the tornado, pero hindi nila abutan. And that gank attempt failing
Arcanis mga kaibigan. So space created on the side of WePlay Slardar. Free farming dito sa top lane and now approaching level 6. And once Slardar approach, nag-level 6 na, nakuha niya yung dagger niya. This will be much an easy kill kung sino man ang mga hahabulin niya dito. Even the Clockwork, lalo na pag napasok siya sa kog, kawawa. Kawawang bata ang Clockwork dito mga kaibigan. Samantala, ito na Disruptor mga kaibigan. Susubukan nilang dumiskarte naman. Silipin nga natin ang vision dito. Nakikita pa sila? Oh, nakikita kasi mayroong observer ward dito. Etong team ng Arcanis. So, maganda pagkaka-wards dito ng Arcanis. Kompleto rekados mga kaibigan ang kanilang warding. So, alam nila na kung kailan sila aatake, kailan sila magbabak. Dahil nga sa information na meron sila regarding dun sa mga location ng mga hero dito ng team ng WePlay. Samantala, Earthshaker now here in the offlane. Mukhang offlane role muna ang Earthshaker natin dito. Dahil Batrider is now level 7 just by farming the neutral creeps dito. And inching closer dun sa kanyang much needed Blink Dagger. He is now up to 1,000 gold dito. Ang problema ngayon dito for Team Arcanis, the vision on the top part of the map is now gone since nag-expire na yung mga wards nila rito. Tingnan natin kung i-continue nila ang pagpe-pressure dito. And kita mo naman, dumidi-ward pa mga kuya mo rito. Talagang serious business for Team Arcanis dito on warding and de-warding sa laban natin na to. Samantala, Batrider, 1,200 gold. Nandito rin si Disruptor mga kaibigan. Bibili lang siya boots. Bibili lang ang boots. Easy ka lang, Papi D. At Invoker, they are in the cover of smoke, pero wala silang matatagpuang hero, and this Earthshaker is super lucky since... Uy, pero may nag-TP! Naku po, delikado yan, Jer. Nakita na siya rito. Oh no, nakikita siya rito mga kaibigan. Oh no, nasa likod ng mga kalaban. But there's a TP coming in. Tingnan natin kung mapapatay nila mabilis. So, napakabilis ka. By Tornado, EMP, galit na galit sa lupa, pero kinansel ang TP. And here comes Arcanis with the initiative, pero they are committing 4 heroes on that particular kill, and Lina Inverse continuing to farm. And I think the next item for Lina will be the Yule Scepter, which will be a very good setup for those stun slave combo. Here comes the Disruptor. There's the stun. Binabalik dito mga kaibigan. There's the Skydome. Laguna will be popped, and it will be enough to take down that Clockwork. So both offlane heroes for both teams going down dito sa laban natin na to. So that will be an eye for an eye. But here comes Rubik initiating. There's the stun mga kaibigan. They want Disruptors. There's the EMP. Pero I think this will be an even trade. And they will be the first one to kill. At hindi pa makakapatay dito. Oh my god. And that is a double kill for Arnel Tabios. Pero Cold Snap has been popped. Hinahabol siya rito. Batrider is here. I'm here, baby boy. And I'm level 7. Tignan natin kung abutan niya. Oh my god. Tignan natin siya kung saan niya ikukulong yung mga kaibigan. Nilapit kay Slardar. Pero Cold Snap. Pak! Snap ka boy. At ito na, naghahabol na si Lydia de Vega. The Fissure Stun will be enough to stop Leshrac on its track. Hinahabol niya siya si Slardar. Galit na mi. Stun! Magsiselfie ka pa. Nag-selfie stun mga kaibigan. And that is a disaster for Arcanis. They lose their Invoker. They lose their Leshrac. Ang kapalit, Lina. Patay din ang Rubik dun sa pagkakataon na yon. At naku po, mga be, tignan nyo, ayan na po ang gold exchange natin. Heavily favoring ang team ng WePlay dito. Experience is now 2,000 in favor of WePlay. Gold is surprisingly very even at this point. Sabagay, Klinx is farming pretty well dito sa laro natin. He is now 4-3 in terms of network. Meron siyang soul ring dito. And now starting to farm the neutral. Samantala, Lina won't go for that Yule Scepter, but instead going for a casual point booster dito mga kaibigan. Tingnan natin kung didiretsoin niya na ng Aghanim Scepter to. Wala nang intro pa, wala nang Yule Scepter pa. And Slardar is just 700 gold short of that dagger na kailangan niya in order to initiate properly for Team WePlay dito. Once the dagger is up on your Slardar and on your Batrider, that this will be a very big problem for Team Arcanis. And here comes the hook shot, trying to go for Batrider, but Batrider, being Batrider mga kaibigan, will be able to escape. But here comes Invoker securing that kill, and they want to chase, but Slardar is here. Oh my god, 4-on-2 engagement. There's the stun on your Slardar. Earthshaker is here. Here comes the EMP. Lina is here as well. Nagkakabakbakan. Stun, Slaverino, Masterino, and there's the Fissure on 2. Nagkakabakbakan pa rin mga kaibigan. Kinulong sa sarili mga kaibigan. Klinx is here. Nako po, ni normal si Lina. Echo Slam.
Earthshaker will go down. Oh no! Stun! Bakbakan na! Bakbakan na! Oh! And Arcanis, they actually take down 4. Lina, the lone survivor para dito sa kanyang team. Slardar going down. Batrider going down first. And again, that kill na kailangan ng Arcanis in order to stall the item progression of WePlay. Nakukuha nila rito. Here comes the tornado but it won't hit the Batrider. Nagkakahabulan natin dito mga kaibigan. Nandito rin ang Bowclicks. Meron siyang soul ring dito. So hindi pipilitin ang issue. 4 stop yata ang magiging item choice dito for Invoker. Item check nga tayo dito sa laban natin. 11 minutes into the game. Lash is now up with a Bracer Boots. Invoker going for a 4 stop. Clockwork now going for a Plate Mail. Rubik, hubad sa katotohanan. Disruptor, wala rin siyang item. Boots lang dito. Ito ang Earthshaker now with an Arcane Boots. Lina going for a Vitality Booster? Ano to? Bloodstone? Batrider naman. Meron ng dagger. Palapit na yan. Slardar! Ayan, malapit na rin magka-dagger. So, ito na mga kailangan nila dito. Earthshaker being chased down dito. There's the Fisher trying to stop. Patay. Stun. Laguna on the low ground. And they will take down Clockwork dito. And Lina inverse with another kill. Pero merong Radiant Observer Ward na iniispatan dito si Lina mga kaibigan. And nakuha ang Laguna. And this might be a very big pickup para dito sa Rubik dahil meron siyang Laguna. And we are now looking at a 450 damage burst coming in for Rubik. Ito na si Clockwork si Batrider. Wala silang ma-initiate dito. Pero kailangan mag-ingat dito. Here comes the Glimp back mga kaibigan. Hook shot sa kampe. Medyo pagod mga kaibigan. Nagkakahabulan. Nay Sydney. Hinahabol niya rito. Here comes the stand. The slave again. Oh no, the ultimate. The Disruptor ultimate is doing it. Binuhat si Lina. They want Lina. There's the Laguna pero ang kunat ng Lina rito. Lina will go down. Walang makunat sa 4 Kuya D. Alam mo yan. At nako, Arcanis starting to strike dito mga kaibigan. Pero again, Slardar now up with a dagger. Batrider up with a dagger. Earthshaker is just 1,200 gold short of that dagger. And now, eto ang aabangan natin. Yung initial use of that dagger ng Slardar and Batrider. Tignan natin kung kayang pigilan ng Arcanis ang galawan dito ng WePlay. 10-10 is the score. At 13 minutes into the game, WePlay, they are still up in terms of XP. Gold is now in favor of Team Arcanis. 5-man smoke para dito sa WePlay mga kaibigan. Naghahanap sila na mabibiktima rito. Nandito sa top lane ang team ng Arcanis trying to go for a tier 1 tower trade dito. Walang aabutan ang team ng WePlay, but I think they will now try to settle for a tower since makikita nila ang mga hero dito on the side of Arcanis na nasa top trying to take down the tier 1 tower in the top lane. But eto na nga mga kaibigan, nandito WePlay. Tignan natin kung ano gagawin nila rito. Sinusunog-sunog nila ang punuan. At tignan natin kung magde-defense ang Arcanis dito. They don't have a TP. Dalawang hero walang TP. Patatlong hero. Pang-4 meron. Ayan. Meron silang TP. So instead, they will go for a tier 2 push. A deeper push. Para dito sa side ng Arcanis. Since tier 1 lang naman ang tinitreat dito ng Raging WePlay. Pero ang tanong, will WePlay defend the tier 1 tower top? The tier 2 tower top. Since alam nilang nakasetup na doon ang Arcanis. Medyo ma-action ang laban natin dito. This time, lamang ang Arcanis dito. There's another fortification mga kaibigan. Ay wala, hindi na pinortify. Tapos na pala. And that is the 2 straight tower going in favor of Team Arcanis. Pero nandito sa baba ang Earthshaker dito mga kaibigan. Now up with 1,800 gold. And malapit na siya sa dagger niya rito. Na hinihintay niyang dagger. Kailangan niya mag-ingat nga lang. Hearts. Uy, pwede sila mag-Roshan dito kung gusto nila mga kaibigan. Since they have Slardar na level 10. Once na nag-level 11 yan, that is massive amount of armor reduction